Hello mga ka-Guardmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin sa inyo at para sa lahat. Ayan nga no mga ka-Guardmates, tanong ko nga sa inyo mga ka-Guardmates, isa ba kayo o isa ba sa inyo ang takot tumanda? Ayan no mga ka-Guardmates, kasi di ba mga ka-Guardmates, sa panahon natin ngayon, dahil sa social media, nakikita natin may mga matatanda na napapabayaan, may mga matatanda na walang nag-aalaga sa kanila, kaya yun, kaya minsan napapaisip tayo na baka pagdating ng panahon maging ganyan din tayo. Ayan mga ka-Guardmates, kaya naman mga ka-Guardmates, napakaganda ng napakaganda ng video na to mga ka-Guardmates. Ayan, kaya naman mga ka-Guardmates, tapusin ninyo ang video na ito. Ayan, para naman malaman ninyo ano pa, nakakatakot ba talaga tumanda? Ayan, kasi unang-una, sa mga tao, minsan may mga iba na takot tumanda kasi andyan na yung may mga pagbabago. Syempre, natural lang yun, natural lang na mangyari yun sa atin, na mag-iiba talaga ang itsura, mag-iibang itsura, syempre. Ayan na nga, puputi ang buhok, yan, magkakaroon ng uban, hihina ang mga tuhod, ayan, pero mga ka-Guardmates, alam nyo ba, na ngayon, 'di ba ngayon, malakas tayo, 'di ba? Malakas tayo. Ayan, nakikita natin kahit malakas tayo mga ka-Guardmates, masipag tayo. Ayan, matibay pa ang mga tuhod natin, kahit nasa ganito pa tayong sitwasyon. Alam mo ba mga ka-Guardmates, na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos? Ayan yung lahat ng mga biyaya na ito, kalakasan, ayan kasipagan natin. Alam mo 'yon? Yung matibay pang mga tuhod natin, ayan, alam mo ba, nabiyaya yan ng Diyos sa atin. Kaya naman, kung natatakot ka tumanda, isipin mo na lang, kung ngayon nga na malakas pa tayo, inaalagaan tayo ng Diyos, hindi niya tayo pinapabayaan, paano pa kaya kung dumating na yung panahon na hindi na natin kaya? Ayan, matanda na tayo, di ba? Di ba, gano'n kasi mga Guardmates, minsan kasi napapaisip tayo, di ba, napapaisip tayo na lang sa magiging future natin, ayan, future talaga, napapaisip tayo, ayan, napapaisip tayo kung ano ba yung mga mangyayari, ayan, maaalagaan pa ba tayo ng mga anak natin, ayan, kaya pa ba ng mga katawan natin pag dumating na yung panahon na yun. Pero mga ka-Guardmates, kung itong salita na to, ayan, meron po kasi akong dalang Bible verse, ayan, napakaganda ng mga ka-Guardmates kung itong babasahin natin na Bible verse na ito ay sasampalatayanan natin, syempre unang-una, tanggapin muna natin si Jesus Christ sa ating buhay bilang ating tagapagligtas. Ayan, At ang lahat ng kanyang mga salita, syempre, sinasampalatayanan natin ang kanyang salita, lalo na yung mga pangako niya para sa atin. Kung babasahin natin ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, ang magandang balita, yung Bible, babasahin natin siya mismo sa ating panahon, na nararamdaman natin na siya sa atin to sinasabi ng Diyos. Ayan, talaga namang mangyayari, mapagkakatiwalaan at hindi sinungaling ang salita ng Diyos. Kaya naman, basahin natin ito. Ito na nga mga Guardmates, tunay nga maaasahan ang salita ng Diyos. Isaiah 46 verse 4, ang sabi niya dito, "Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan." Amen. Kaya yan, amen, mga ka-Guardmates, grabe, napakabuti ng salita ng Diyos. Ayan, dahil alam na ninyo ngayon, wag na po tayo matakot tumanda kasi meron tayong Diyos na siyang lumikha sa atin at handa tayong tulungan, lalo na pag dumating ang panahon na hindi na natin kaya. Kasi kung ngayon na malakas tayo, kayang-kaya pa, kayang-kaya natin ating mga sarili, pero nandiyadyaan ng Diyos para sa atin, pinagpapala niya tayo, inaalagaan niya tayo, kaya yan. Alam niyo ba mga Guardmates, yung Bible verse na yan, nabasa ko yan, kasagsagan ng sakit ko ng GERD, ayan, At alam ko na
ang Diyos, no, ang Diyos ay kasama ko palagi kahit matagal akong gumaling sa sakit ko na yun. Ayan. Hindi niya ako pinabayaan hanggang sa ngayon, no, inaalagaan pa rin ako ng Diyos. Kaya naman, mga ka-girlmates, yung salita na yan na binasa natin ay talagang tumanim yan sa puso ko. Kung alam nyo lang, mga ka-girlmates, ano, tuwang-tuwa ako nung nakitaan ako ng anak ko na may uban ako sa ulo. Tuwang-tuwa ako, mga ka-girlmates, kasi sabi ko, wow, ayan na, no? Kasi talagang, alam mo yun, excited ako tumanda. Kasi sobrang akong excited sa pangako ng Diyos. Talagang inaasahan ko yan at alam ko na hindi ako bibiguin ng Diyos. Kaya yan. Kaya, alam nyo ba yung uban na nakita ng anak ko, nilagay ko sa scotch tape. Inanok siya, nilagay ko sa scotch tape, ginunting ko, tapos idinikit ko doon mismo sa Bible verse na yun na nabasa ko. Kaya talaga naman sabi ko, Lord, talagang aasahan ko talaga ito at alam ko hindi ako bibiguin ng Diyos. Yeah. Kasi alam mo ka-girlmates, no, ma-share ko lang sa inyo. Napakadami kasi ako nakikita sa social media, no, sa Facebook, ayan, no, mga matatanda na napapabayaan. So, nakakalungkot, nakakaiyak, nakakaawa talaga sila. Kaya yan, no? Kaya ipanalangin natin ngayon, no? Nakita ninyo yung pangako ng Diyos, ng ating Diyos sa atin, no? Lalo na nabasa natin at sinampalatayanan natin na ito ay sinasabi niya para sa atin na, no? Sa panahon natin, no? Sampalatayanan natin, no? Asahan natin. Kaya, alam niyo yun, napakasaya na pagdating sa panahon na tumanda tayo, no, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Kasi ngayon, na matibay pa ang ating mga tuhod, may kalakasan tayo, eh nandyan siya para sa atin. Araw-araw binibigyan niya tayo ng pagpapala. Hindi niya tayo pinabayaan. Kaya yung mga girlmates, no, maraming salamat sa inyo. God bless you. God bless you all.